kung makikita nyo mga kababayan, galing po sa Bagong Pilipinas. Basahin ko muna ha para maintindihan nyo lamang po. Kasi baka ang pinapakalat ng mga DD-shit, hindi po tutulungan yung mga kababayang Pilipino po natin na naapektado ng gulo sa pagitan po ng US at saka ng Iran. So ngayon kung makikita nyo sabi dito, standby para sa bayan. AFP, ready sa gitna ng global tension. Sa gitna ng sigalot sa Middle East, tiniyak ni PBBM na nakaalerto ang sandatahang lakas para sa kapakanan ng mga Pilipino. 24/7 na nakamonitor po ang presidente. So ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin. Buhay at kabuhayan ang nakataya. Ang mga OFW ay haligi ng ekonomiya at ng kanilang pamilya. Remittances sa pamilya, suporta sa lokal na komunidad, ambag sa pambansang ekonomiya. Tuloy pa natin mga kababayan. Ayan hindi basta-basta ang evacuation sa international conflict. Kailangan ng diplomatic clearance, airspace restriction, seguridad ng ruta mga kababayan. Kasi malaking dagok po talaga sa ating gobyerno itong nangyayari sa pagitan po ng US at saka ng Iran. Lalo na kung makikita nyo, nababalita na sarado na po yung mga airport mga kababayan, especially dyan po sa may Middle East. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon, gumagawa ng paraan ng ating gobyerno para matulungan po yung mga kababayan po nating OFW. Baka hindi lamang po nababalitaan ng mga kababayan nating OFW kasi pinapasaka na nung mga DD-shit mga kababayan ng kung ano-ano mga fake news laban po sa ating pamahalaan. Sabi pa dito, ito po ready on directive. Ang Armed Forces of the Philippines ay handang tumulong sa humanitarian at evacuation mission kapag ka po kinakailangan. Standby forces, coordinated response team, communication channels at repatriation planning mga kababayan. Yan po yung mga ginagawa po ng ating pamahalaan. Sabi pa dito, ligtas ang Pilipino. Walang politika. Sa ilalim ng pamumuno ni PBBM, ang pagtulong ay para sa bawat Pilipino, walang kulay ng politika. Kaligtasan ang pangunahing layunin po ng Marcos administration para po sa mga kababayan po nating Pilipino. So ngayon, kung matitingnan nyo rin, ito pa yung isang balita. Ayan sabi pa dito, safety first always. PBBM, move fast for Pinoys abroad. Inatasan ng Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers para hanapin at tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino sa Iran. Walang Pinoy ang maiiwan. Ayan nga mga kababayan, Diba sabi pa dito, Global Protection Mode, PBBM prioritize OFWs, Safety Advisories release, monitoring ongoing, no confirm Filipinos harm. Tuloy pa natin. Ayan alert level protect Pinoys. Immediate government action. Swift order from the President, DFA at DMW instructed to determine whereabouts ng mga Pinoy na sa affected areas. Pinoy Lives Matter, dialogue for peace, protection for Filipino, dalawang priority sabay po na tinutugunan ng ating pamahalaan. Ito, sabi pa dito, calm coordinated protect, PBBM directive, stay indoors advisory habang patuloy ang monitoring safety over everything. Ang bawat Pilipino mahalaga. Full alert ng embassies, real-time coordination, safety first, politics later mga kababayan. Kasi nga ang tinututukan dito ng presidente, yung kapakanan po ng mga kababayang Pilipino natin. Isang tabi muna ang pamumulitika. Ito na nga lang ang tanong ko sa mga kababayang Pilipino natin nasaan si Sara Duterte sa mga panahong ito ngayon? Mga kababayan, ay mga didisit dyan, tanong ko, nasaan si Vice President ngayon na nagkakagulo sa US, sa pagitan ng US at saka ng Iran? Tinutulungan ba niya ang ating gobyerno, ang ating pamahalaan, para tulungan yung mga kababayang Pilipino po natin na i-monitor dyan sa Iran, sa may parting Middle East? Diba? Ang gobyerno ni PBBM yung gumagawa ng paraan para matulungan yung mga kababayang Pilipino po natin. Samantalang si Vice President Sara Duterte, hindi po alam kung nasa saan ngayon. Ang huling balita natin, nasa Thailand. Nagpapasarap doon. Di po ba, wag na muna natin pag-usapan yung usaping pampolitika. Ang pag-usapan natin sa totoo lang mga kababayan, kung paano maiisalba yung mga kababayan po nating OFW na
nangangailangan po ng tulong. Ano po, so sabi pa dito, tuloy pa natin. O sabi dito, wala naman pati magagawa, saradong airspace. Yan po yung sinasabi ni Presidente. Pero gagawa pa rin ng paraan ng ating gobyerno para masigurado po ang kaligtasan ng ating mga kababayang Pilipino dyan sa Iran. Kasi nga, patuloy pa rin po ang pagbumonitor sa mga oras pong ito ngayon sa mga kababayang Pilipino po natin dyan. Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito, protection, hindi panic. President moves, pass for Filipinos abroad. Habang may reports ng airstrike, malinaw ang utos, locate our people, secure their safety, keep communication lines open. Yan po yung sabi dito mga kababayan. Tuloy pa natin. Leadership na may malasakit, safety is paramount. Direktiba ng Pangulo, determine their whereabouts, ensure their safety. Clear the direct, immediate mga kababayan. Tapos ang nakalagay pa dito, Middle East. Tuloy pa natin. Ayan o, government response activated. DFA plus DMW coordination 24/7, embassies on full alert because every Filipino life matters mga kababayan. Yan yung iniisip ni PBBM. Sabi pa dito, Marcos orders immediate safety measures for Filipino in Iran. DFA at saka po yung DMW instructed to locate nationals embassies on full alert. No Filipinos reported harm so far. The safety of Filipino citizen is paramount. Kaya no, yung mga kababayan, tapos papalabasin lang ng mga DD shit, hindi daw tumutulong yung gobyerno, tapos ano, kasi marami ako nabasa niyan kanina mga kababayan. At sabi ko nga, babasahin ko ito sa harap ninyo para makita ninyo na nagtatrabaho ang ating gobyerno para masigurado yung kaligtasan ng mga kababayang Pilipino po natin. O sabi pa dito, PH government activates rapid response amid Middle East escalation, real-time monitoring, embassy coordination, safety advisory issue. O ngayon tapos sasabihin ng iba, wala daw pong katotohanan. Ito na nga lang yung isang patunay mga kababayan na ang gobyerno natin laging nakatutok sa mga kababayang Pilipino po natin abroad. Ito isipin nyo na lang. Di po ba mga kababayan, nung nagkaroon ng rally dati yung mga DD-shit, ang pagkakaalam ko parang sa Qatar ata yan, o sa Doha, Qatar mga kababayan, di ba nung nakulong yung mga kababayang Pilipino natin doon, dahil po doon sa kanilang pagrarally, na gusto nilang patalsikin si PBBM, at sinusuportahan natin si Digong, di ba nung nakulong yung mga yon, si PBBM ang tumulong, gobyerno ni PBBM ang tumulong. Nasa si Vice President Sara Duterte, nung mga panahon na yon mga kababayan, di ba wala? Parang ang dating iniwanan yung mga kababayang OFW natin na yon. Tapos nung natapos na yung problema ng mga kababayang OFW natin, di po ba sakalang pumunta si Sara Duterte ng Doha, Qatar para tingnan yung mga kababayan nating OFW doon? Ngayon mga kababayan, doon sa pagkakataong yon, talagang mapapansin nyo na ang gobyerno may malasakit po talaga sa mga kababayang OFW po natin. Anyway, tuloy pa natin. Ayan sabi pa dito, Marcos orders immediate safety measure for Filipinos in Iran. Protection agad, rapid response under PBBM. Full alert ang mga embahada, immediate coordination, clear directive, unahin ang buhay ng bawat Pilipino. Yan po yung sinasabi dyan mga kababayan. Kaya nga ako sa totoo lang, talagang maliwanag po yung direktiba ng ating presidente na kailangan masigurado yung kaligtasan ng mga kababayang OFW po natin.